So ito yung mga example sa mga manok natin na yung ating confined system. So nung sisipa sila, nasa kulungan po sila, and until ngayon na mag 3 months na tong iba nito ay nandito pa rin sa dito na kulungan. Kumbaga hindi natin sila na free range itong mga manok na ito. So base po sa aking observation sa confined system ng ating mga native chicken, ay ni isa sa kanila talaga ay hindi po sila nagkasipon or anuman. Nagpainom tayo ng vitamins, pero yung antibiotic, hindi po tayo nagpainom ng mga antibiotic sa kanila. So yan, no, napakaganda. So therefore, kung i-compare natin ang kahit natives like i-compare natin ang free range at saka confined system sa ating mga native chicken, ay base sa aking observation lamang, mas maganda pala yung confined system. Number 1, safety sila sa mga aso, mga pusa, or kung ano man. Hindi din sila matamaan sa mga sobrang init, ulan, lalo na panahon natin ngayon pabago-bago. Sa umaga sobrang init, paghapon biglang lakas ng ulan, so doon sila magkasipon. Pero simula sisiw sila hanggang ganitong edad na sila, ay kahit mga ano lang, mga sipon, wala sila. Hindi din ako nagpainom ng mga gamot din sa kanila kasi okay naman sila. Bakit pa natin papainuman sila? Okay. Yan ang mga sampin. No, kahit isa-isahin pa natin yan, wala talaga silang mga sakit. So ito na yung balak siguro ko na yung ating mga ganitong edad dapat i-confine na lang. Actually pwede nyo itong gayahin kasi ito base po ito sa aking mga observation sa pag-alaga po ng mga native chicken. Nandito banda okay naman sila, pero yun nga, gagastos ka ng gamot dito. Yung mga inahin natin dito na naka free range sila, yung mga breeder natin, okay naman kasi malakas silang mangitlog. Pero hindi talaga natin maiwasan na may magkasipon, magkasakit, dahil nga direkta po sa kanila yung ulan at saka init. Whereas kung nandito sila na tulad ganyan na naka-confine ang ating mga manok, init, ulan, so yan, hindi siya magastos sa gamot dahil wala naman sila sakit. So ito na lang siguro yung ating ipagpatuloy. Nakita ko sa sino yung nag-vlog na sabi niya mas maganda din po yung confined system sa ating mga native chicken dahil mas juicy daw yung karne nito. So well, nag-observe ko nga dito sa akin mismo maganda ka talaga yung confined system. Ang problema lang dyan, gastos ka sa pabahay nila, ganyan, tulad ganyan, gastos ka dyan sa pabahay nila, ganyan. Tapos yung pagpakain nito medyo matarbaho kasi pagpainom ng tubig, hugasan mo pa, di ba? So medyo matarbaho yung ganito. Kasi kung andyan lang silang lahat, pakain ka lang, isang tubig lang, tapos na. So yung ganito, mahirap to. Pero di bali na, as long as hindi makasakit yung ating manok, okay lang. Kana boy, asa na boy? Sa kuan? Okay na? Mga ila, basta mo dagko na sila, basta wa sila ilingaw. Ilang kalingawan, ilang kauban o tuhig sa balahibo. So yun nga, yung problema lang pala ganito, magtutukaan sila tulad yung isa, natanggal yung mga balahibo. Okay. Tingnan natin dito sa kabila. Balik na sila boy. Balik na sila. Hindi ka ulat. Ikat. Sige, sige.
Nice boy. Napay bakante itong isa kain na rin pula. Para sa kan. So, bali yung ano natin, vlog natin ngayon, hindi lang natin i-edit, diretso na upload. So, dito din yung iba, tulad ganyan, anong edad yan, nasa mga, may ganyang kaliit, mga 45 days old pa yan. Yung iba, mag 2 months na yung iba. So, dito din sila ay, yan, dalawa ito yung ating ino-observe nila, no? Okay ang confine system. Kahit tulad ganyan, no? Vitamins lang yan, minsan tubig. Pero hindi palagi ako nagpainom ng mga vitamins sa kanila. Kasi nga, magastos. So, pero na, yun nga, ang na-observe ko yan sa confine system, tulad niya, no? Maganda ang ano, so yun siguro yung isa sa mga project na gawin natin na lahat confine na lang. Ikukulong ng lahat tulad ng ganyan. Kasi mas magastos talaga ang pagbili ng gamot sa kanila. So mas mabuti na ganyan na lang yung gawin natin. Kita nyo, walang diferensya. Yung ano lang talaga, pagtutukan ng kanilang mga balahibo kapag wala silang mga pagkain dito, yun lang. Pero sa ibang mga bagay, mas marami ang advantage sa confine system compare sa naka-free range. Baka pag dumami sila, ma-short tayo sa kulungan kasi hindi pwedeng ihalo yung iba. Mabubuli yung iba dito, hindi makakain yung iba. So para sa akin lang, kung ako yung tatanungin nyo, at pwede nyo naman actually gayahin, kung may budget lang, pwede natin i-confine lahat ng ating mga manok tulad sa ganyang edad. Nako, confine nyo, mas okay siya. So ito naman yung isa sa mga example ng naka-free range natin ng mga manok. So may mga sipon sila, kaya sinisiparate natin, nilagay dito, pinaliguan at saka pinapainom po natin ng ayun, no, gamot. So yun nga, pag pakawalan natin sila, magka-problema ka kasi ang dali po nila magkasakit. So dito sa akin kasi pag once may magkasipon na isa ay sinisiparate ko na lahat. Sinisiparate ko na, hindi ko na ihalo sa iba para hindi pa magkahawa-hawa. So yan, pinakita ko na sa inyo yung example ng isang tulad ganyan sila, naka-free range sila. So magkasakit sila. Sa naka-confine system, tulad nung pinakita ko sa inyo kanina na dalawang manok, wala tayong problema. Pwede lang tubig, vitamins, okay na. Pero yung ganito, mahirap. Yan, oh. May mga sipon yan pero malapit na yan gumagaling kasi pinaliguan ko yan. Walo sila dito. So yan, oh, with feeding yung ano, pagpakain natin. Yan, oh, may sipon yan, oh.
So lahat nung nasa rinse area natin, wala yung mga sipon. Pinukuha natin talaga. Kulang pa sa kanilang feeds.